Ito nga yung unang pagkakataon na gumawa kami ng ganitong cake design. At tara, samahan nyo kami kung paano namin ginawa to. Meron nga akong whipped frosting dito. At dito nga naglagay ako ng ubi flavored ng Bakersfield. At tignan nyo naman, gamit na gamit ko talaga yung flavored na to. At sa dito nga, hinalo-halo ko na nga siya. Kasi nga, ang cake flavor natin for today ay moist ube. So ito nga yung piniling flavor sa amin ni ma'am. Kasi nga, nasabi din ni ma'am na hindi daw mahilig sa chocolate si mother niya. So yung umorder nga pala ng cake na to ay si Ma'am Frances. At isusurprise niya nga yung cake na to para sa mother niya. At tignan nyo naman kung gaano ka-ubing-ubi yung color ng cake natin dito. Anyways, gusto nga muna namin i-shoutout si Ma'am Frances. Alam ko na hinihintay yung cake vlog na to kasi nag-request nga siya sa amin na i-vlog daw yung cake ng mother niya. So from Texas, USA nga ngayon si Ma'am Frances. At si mother niya nga ay nasa Oton, Iloilo. So nabanggit niya nga din sa amin na palagi niya daw kami pinapanood. At ito nga, kahit malayo sa amin ng Oton, Iloilo, almost 2 to 3 hours din yung biyahe, ay sinubukan talaga ni ma'am na umorder sa amin. So yun, lagi daw siya nanonood ng mga videos namin. At ngayon nga, nagkaroon siya ng chance na umorder sa amin kasi birthday nga ng mother niya. Maraming salamat po, Ma'am Francis, sa trust na binigay niyo po sa amin. So si Vera nga yun nagtatransact kay ma'am kasi siya yung sumasagot ng mga inquiries dun sa page namin. Pero alam mo yung kada address niya ng name, lagi niya ini-include yung Vina and Vera. Laging 2 person yung ina-address niya sa chat. Wala lang, medyo nakaka-touch lang. So dito nga, gagawa ko ng chocolate ganache. Sa paggawa naman ng chocolate ganache, always akong 5:1. Pero ngayon, yung ginamit ko, yung 1 kilo ng chocolate, parang may bawas na 1 bar. Almost 1/4 din ng 1 kilo. Pero okay lang yung ganyang ratio, stable pa din naman yan. So pinag-combine ko nga lang yung all-purpose cream, then yung chocolate sa isang bowl. At pinasok ko nga lang sila sa microwave ng 30 seconds. So 30 seconds interval nga yung pagpasok ko sa kanila. Para maiwasan na hindi ma-overheat yung chocolate ganache ko dito. Medyo may mga buo-buo pang ang chocolate dito, kaya ta-transfer ko sila dito sa mixing bowl. Medyo mainit pa nga to kasi kalalabas lang sa microwave. Then imimix ko sila sa stand mixer. At ito na yung kinalabasan niya. Ganyan na yung consistency ng chocolate ganache ko. And dito nga, bago ko nga lagyan ng chocolate ganache yung cake ko dito, mineasure ko muna kung gaano kalaking butas yung ikakat ko dito sa cake. Medyo mali pa nga yung pagkat ko dito kasi napalaki ko ata. Then binalik ko na lang dito yung cake na kinuhanan ko. Anyways, yung size nga pala ng cake natin dito ay 8 by 6 inches. Then yung feeling niya kanina meron siyang makapuno. Then yung pangalawang feeling ay ube fudge. At dito nga, binalik ko ulit yung wine. Titingnan ko kung okay na ba siya. At nung okay na nga ako, saka ko dito binuhos yung chocolate ganache. So medyo runny pa nga yung consistency ng chocolate ganache ko dito. Pero okay lang yan. Carry pa din naman yan. Na kahit hindi peanut butter consistency yung chocolate ganache dito. Medyo struggle lang na onti sa pagpapakinis at pag-a-achieve ng sharp edge. Kaya yung ginagawa ko na lang, kada tapal ko ng first coating ng chocolate, ichini-chill ko siya. Like 10 minutes, then ilalabas ko ulit siya sa chiller, then maglalagay ulit ako ng second coat ng chocolate ganache. Hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong kinis dun sa cake. Medyo magastos nga lang talaga sa chocolate. Pero alam nyo ba, saktong-sakto lang yung ginawa kong chocolate ganache dito. Hindi ko man na-achieve yung sobrang kinis na pag-a-apply ng chocolate ganache. Pero okay lang kasi hindi naman mahalata. Kasi marble effect nga yung design ng cake na to. At dito nga, naglagay na ako ng center dowel. Inukpo ko nga yan hanggang cake drum kasi medyo malayo yung pagdadalhan ng cake na to. At yung fondant nga na gagamitin ko sa paggawa ng cake na to ay EMF. Bagong gawa nga lang yung fondant na to. Siguro nasa 3/4 yung color white na fondant dito. At 1/4 naman dito sa black na fondant. Para ma-achieve yung marble design, ganyan ko lang nilapat yung color black na fondant. So buti na lang nanood muna ako sa YouTube ng tamang pag-mix ng color para ma-achieve yung gusto kong marble effect. Kasi sa paggawa nito, hindi ka pwede magkamali. Dapat one trial lang sa paggawa ng ganitong design. Lalo na kami na minsan lang talaga magkaroon ng full fondant cake. Pero thank you Lord kasi hindi naman kami na-stress sa paggawa nito. As in, sobrang smooth lang talaga ng paggawa namin sa cake na to. Hindi man lang ako pinagpawisan, Chari. So sa dito nga, pinaikot-ikot ko nga lang yung fondant. Iniiwasan ko din na hindi ko siya manig. Twist lang yung ginagawa ko dito para hindi ko masira yung marble effect. At nung okay na nga ako dito sa fondant na to, saka ako naglagay na shortening dito sa mat. At nag-start na nga ako dito mag-roll ng fondant. So gusto ko nga din pala i-flex itong acrylic rolling pin na binigay sa amin ni Chef Emily. Binigay niya to sa amin nung last na punta nila dito sa Iloilo. Thank you so much na Chef. Sana marami pang fondant cake na dumating sa amin. At maro-roll na fondant gamit itong rolling pin mo. So tingnan nyo naman yung outcome ng ginawa nating marble effect kanina. Hindi pa siya totally nakikita yung outcome dito. Pero nagugustuhan ko na yung kinalabasan niya. At based nga dun sa napanood ko sa YouTube, yung magandang outcome nga dito sa marble effect ay nasa ilalim na part. So ito yung part na i-cover natin dito sa cake. So naglagay nga muna ako ng onting shortening dito sa cake para may pagkakapitan itong fondant kasi medyo nag-dry na nga yung chocolate. At dito tinitingnan ko pa kung nasan yung maganda ilagay sa front. So sa dito nga, pasaklob method ko, tinapal yung fondant dito sa cake. Kasi ito yung nakikita ko na madali para sa akin. Dagdagan pa na meron nga butas dun sa harapan. At tignan nyo naman yung inspo design na pinasa sa atin ni ma'am. Simple lang pero napaka-elegant niyang tignan. At dito nga, dahan-dahan ko na nga nilalapat yung fondant dito sa cake. Medyo hindi na nga stretchable yung fondant
ko dito, parang kinulang sa masa. Kaya yung iba dito nagkaroon ng butas. Pero okay lang, lifesaver pa din kasi ganito yung design natin dito sa cake. Hindi naman siya mahahalata. At dito nga banda sa likod, dahan-dahan ko lang nilalapat yung fondant dito sa cake. Kasi ito nga yung medyo struggle na part, diba? Yung ginagawa ko dito, inaangat ko lang yung fondant, then dahan-dahan lang sa paglapat. Mahabang pasensya lang talaga hanggang sa makover niya na totally yung cake. And dito nga sa part na to, kinat ko na din yung sobrang fondant. At gumamit na din ako ng fondant smoother para mapakinis yung cake natin dito. Grabe yung social media, no? Kung saan-saan na umaabot yung mga videos namin. Hindi na lang dito sa lugar namin umiikot yung market namin, kundi pati sa malalayong lugar. Alam mo yun, naiengganyo sila mag-order sa amin. Kasi nga, napapanood nila yung paggawa namin ng mga cakes. Kaya sobrang laking tulong talaga sa amin yung pagbablog. At maraming salamat din sa lahat ng mga silent viewers na nanonood sa amin. Anyways, balik tayo dito sa cake. Iglalagay na nga ako dito ng pure chocolate. Kasi ito yung magsisilbing glue dito sa wine na ilalagay ko dito. So, Carlo Rossi ngayon ni-request sa amin ni ma'am ng brand ng wine. Then yung design naman dito sa top ay mga artificial red roses. Sobrang ganda nga ng mga bulaklak dyan. Parang mga totoo, diba? At dito nga, nagpaint lang ako ng gold dust. Premium gold quality nga yung pinaint ko dyan. Sobrang ganda ng pagka-gold niya. Gumamit nga lang din ako dyan ng manipis na paintbrush. Then yung gold dust naman, minix ko lang siya sa onting lemon flavor. Then yung mga bato-bato nga dito sa gilid ng wine ay made of fondant lang siya. So mga rock candy nga yung ideal na ilagay dito, kaso wala nga kaming ganun. So fondant na lang yung nilagay namin dito. Kinatla ni Vera yung fondant na hugis bato. Dito nga nag-start na din ako mag-painting ng gold dust. Sobrang ganda talaga ng quality niya. Kaso yun lang, sobrang ganda din ng presyo niya. Pero okay lang, sobrang worth it naman. Kasi nagmukha namang elegant yung cake natin dito. At dito naman sa ibaba na part, naglagay lang kami ng age to perfection na caption. At ang dedication na happy birthday Nanay Erna. So made of cardstock din yung name na yan. Hulaan nyo kung sino yung gumawa. Wala iba kundi yung kambal ko, si Vera Nax. Marunong na siyang gumawa ng mga topper. At ito na yung kinalabasan ng ating cake na ginawa namin kahapon. So dineliver nga namin to ni Vera sa Oton, Iloilo. At maraming salamat po sa iyo, Ma'am Frances. More blessing pa po sa family nyo. Yun lang guys. Thank you so much for watching.